Cebu Catholic Television Network. Benta ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Nadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Benta ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Good morning mga kaagri na naman ay tanong. So live na punta karon. Welcome sa line edition sa atong tulumanon karong adlaw adlawng Sabado na usab July 13, 2024. Good morning, Che. Good morning ni mo, Sir Ken. And sa ato ang mga followers sa ato ang programang Ani og Kita og sa gihapon nindot ang ato ang istoryahan karong adlaw. Tingtugnaw na ba yan? Yes. No? Ting-uwan na, sige na pag-uwan-uwan. Yan, lami na dyan kay ikatulog gihapon. Maog yun. So katong upay pagmata diha karon pukawon ta mo sa among tulumanon nga nindot kayo kay karong buntaga, Che. Unsay atong giandam ron? Well, daghan kayo tang gipang-andam no sa gihapon ang ato ang mga segment nga Bidaka, Biyahing Probinsya, and then Yes. the Kabataang Pabida, and then the Flex Your Farm, and ang ato yung topic karong adlaw regarding aning sa atong gingon nga mga disasters, like for example, ting-uwan karon, preparation nato para sa La Nina. Yes, ara makahibaw ang mga kaagri unsay buhaton daay ug sobra na sa kayong tubig, no. Oo. Sa una, Che, sige tag Kulang. reklamo. Yun, init kaayo, init Walay- kaayo. walay tubig. Oo, walay tubig niya. Karon, tiuwan na sad. Problema man sad gihapon, no? Nalibog ng Ginoo. So kinahanglan nga mangandam ta ilabi na Yes. sa ato ang sa ato ang mga farmers nga nanguma. Yes, so kana mga kaagri, ato nang atangan inigbalik sa atong programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Doon na tagi kaingon mga kaagri nga ang tanang butang nga musubra dili gid maayo sa makaron nga sobra ang ulan, sobra ang tubig, murag doon na po na dili nga maayo nga idulot sa atong mga kaumahan. So mga kaagri, welcome back sa atong tulumanon. Unya karong buntaga atong hisgutan kining unsa man gid ning season na daay nato nga gitawag nato og La Nina, no? Human na ta sa sobrang kainit. Karon ang atong bisita nga giimbitar diri aron motuki ana mga kaagri mao nga atong focal person sa Disaster Management sa Department of Agriculture. Wailain kundi si Doc Leo Pelitero. Doc, good morning, may buntag. Yes, Sir Kian, good morning. Salamat no, nakamatag kag sayo ron. Oh, sayo ra ba? sayo ra gyud kay. Sabado pa gyud. Oo, lami ta katug kay tugnaw kaayo. Mao. So kumusta man Doc Leo? Ang unsa man day una sa tanan Doc Leo, no, kanang giingon naman nila, no, karon nga La Nina na pud ni. Nya Yes. bag-orat ang nahuman sa El Nino. Officially nahuman na bagita sa El Nino. Yes, Sir Kian, nahuman na gyud kay ang onset of the
rainy season nagsugod atong May 29. So May pa di ay 2024. official na gid Na official na gid siya kay humana na magyud ang El Nino. ang El Nino. So katong officially Dok, katong pag May gyud pag-sod sa rainy season, official na ba gid to puto siya nga mao na gitawag na tog La Nina or dili pa? Dili pa siya matawag na tog La Nina. Rainy season lang gud Rainy siya. season lang siya kay ang ato ang La Nina napata sa 69%. Magsugod siya sa bulan sa July, no? Hantod July, August, September. So karong bulan na. Karong bulan na nagsugod na siya. Sugod-sugod na. Okay. So ato'y pasabot ni mga kaagri no ni Doc Leo unsa gid ni ato i-describe gamay unsa din ning La Nina no kay ninyo og ninya man gid ni no. Oo. Unsa man ning La Nina gud Dok? So sa atong mga kaigsuonang mananagat no og kaning mga mangunguma ato gining atong hinumduman no nga ang katong La Nina na niagi sobra tong kainit ang kini pong La Nina sobra pod sa ulan no tubig ulan nga ihatag sa normal no nga paghatag pod sa ulan mo na ato ang bantayan kay og masubrahan pod og ulan ang ato ang mga kaumahan madaot pug ato mga pananom sir Kian. So mo na mga kaagri no Doc Leo, El Nino o La Nina. So tanan nga sobra dili maayo. Dili pud maayo. No kay sakto iba sa unas ting init sige tag reklamo init man kaayo oy wagi uwan na karon na si uwan ni sobra naman na po. sad. So dili na sad ni maayo. Unsa man di ay mga dili maayo nga epekto ani sa ato ang umahan rabani or sa kahayupan ang kining sobra nga pag-ulan do. Yes, Sir Kian, kung masubrahan po og ulan, mahitabuan na mga daot po ang mga gamot no sa ato ang mga tanom, mga daot gid siya, mga lata. Unya usa pud ana Sir Kian ang kining ato ang mga sakit no sama sa mga fungus, bakterya, mga virus mo atake gina sa ato ang mga tanom. Unya napo ni mga rodents magawas po na siya. So mo nay ato ang kinahanglan nga bantayan no sa labi na kung kining sige na gid og ulan. So Doc Leo na consider na ni siya nga murag kanang abnormal weather phenomenon ning mga ingon ani kay sa una sa akong nahimduman sa bata-bata pa ko no mga 1970 kaya makwenta dahil ni pila na edad na tayo nandun. Ato mga 1976, mga 80s, kanang murag wa pa man may kadungog kayo aning La Nina or I don't know, dili pa siguro kayo may aware ato nga time. Pero unsa man gyud ni murag regular na ni nga pattern na to or kuan pa ni unusual gyapon ni? Ingon ani usapon na siya mga phenomenon kining duha, La Nina ug si El Nino. Phenomenon na gid siya kinaiyahan kay tungod pod sa lagi climate change. Naguba na pod ang so mo ni resulta sa climate yes, change do. Oo. Naguba na siya so di na nato mo predict og kanus agyud ang ting-ulan og ang kanus apod ning ting-init. So nya napatay mga weather disturbances. So mo na yung mga makaingon nga masubrahan gyud no og tubig ulan ang ato ang mga kayutaan. Now Doc, diskutan to nimo ganiha no ang impact aning gusto kay nga ulan for example landslide usapon na no. Yes. Daot ang mga tanom na mga rodents, mga lata unya. Flooding po Doc no kaning maglunok pagbaha, bahaan na imong humayan maisan wagi kay maani ana. Yes. Kanang dito sa unya kanang katong imong giingon nga malata ang mga gamot, na mga rodents. How about sa kaning ato mga livestock unsa may mga posibleng nga impact pod ana sa sobrang uwan? Sobra pud nga uwan daghang mahitabo no. Epektuhan pud ng ato ang mga livestock. Kay una ang kining pagkaon pud nila sa mga livestock. Yes. Unya kung pananglitan na po yung mga livestock nga di pud pwede siya matugway labi sa kanding kay mga kandingon man Di madlok mahadlok man Tinuod tubig na Doc. so tago din sila pirmi kanding na may tabuan na Sir Kian imuha na siyang marag cut and carry lang no kuhaan nimo pagkaon kumpay so isulod ra nimo dito siyang kulungan no sa iyang gisudlan so mo na nga maapektuhan gid sila kay kinahanglan maguni sila pud ma-exercise no ang ato ang mga livestock so mahitabo kung sige lang silang tago sa ilang sudlanan silang kulungan
masakit po sila, no? So muna So, daghan kinahanglan. po ang mga sakit-sakit ani. gawas po kung ang mga tinulan. sakit sa atong mga livestock. So, murag daghan gyud po og kumpara sa El Nino o sa La Nina dok unsa may kanang dako-dako og impact sa agriculture unsa man ang init, ang ulan, unsa pa ka? Yun ana ang kuan dok agi impact kada kuan no sa kung mag El Nino, La Nina, gani sa El Nino dako tayo kayo og damage no sa tibok Central Visayas na abot og 1.4 billion no in pesos sa ang katibok ang damage Sa Central sa Central Visayas. Visayas. So Dako-dako gyud ay no. oo niya kung La Nina depende pod sa iyang extent no sa iyang pagbaha kay mao ra man gud ni siya ang usa sa pinakadako og damage kung malandslide at landslide Bitaw, no? na ay baha o mabahaan gyud ang tibuok nimong ang kaumahan. So depende gyud na siya Sir Kian kung ang iyahang extend no sa iyahang pag-ulan, pagbunok sa ulan. Unya kung wa pud tay mga preservation measures so walay klaro ang ato ang mga kaning mga kanal no sa ato ang mga kaumahan gumit nga mahurot Flooding, yung ka lunod no or mga tabunan yun sa malumos ang ato ang mga tanom. hayop. Yes. Dok, nahisgutan nimo ang El Nino no. Pila to? 1.4 billion 1.4 billion Central Visayas. Central Visayas lang. Sus kadako ana no. So unsa may gihimo na to ana ron nga kuan kanang murabag measures nga murabag El Nino lang sa ta gamay yes. no. Unsa may gihimo na to nga measures aron murabag idsanan bagamay ba ma-mitigate na siya na damage. Yes, Kuan na siya daw kanang tanan sa crops and livestock na siya. crops and livestock. Dako gyud ta sa crops sa Sir Okay, Kian. siyempre mo may expose no patay. Oo. So ang mensahe sa ato ang presidente sa pagbisita diri sa Central Visayas nga whole of nation approach no. Okay, So okay. mo na nga doon na siya gihatag pod nga mga ayuda. Of course ang DSWD, ang DULE, of course ang sa Department of Agriculture, doon na po tayo mga buffer stocks, nga gani ready na nga ato ang makuha diha sa ato ang mga budiga no sa Region 7 sa Department of Agriculture. Ang ato alang ihangyo sa ato ang mga LGU sa kiyan nga kinahanglan nga musulat sila mahatag sila letter of intent unya para nga mahibaw-an nato og unsay ilang mga panginahanglan no sa ato ang giandam nga mga buffer stocks. Pero kanang mga buffer stocks ninyo do kanang kuan ni siya kanang vegetable seeds for example, Vegetable seeds, doon na pud tay mga rice corn, doon na pud tay mga gamay mga chemicals no. Kay Pero ato na ninyo ato na ni ma-release siguro mga ka-agri during sa time nga muulan na sad or karon na pong ting-ulan kay haom pod no nga magamit pod na siya. Kay karon nagyud na siya nga mga buffer stocks na to sa El Nino nga magamit na to sa karon nga ting-ulan na. mga ting-ulan na bitaw no. So mo na mga ka-agri ato nang atangan ang uban atong hiskutanan mahitungod sa El Nino ug La Nina inibalik ni ining ani ug kita. Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, Abono Swak Combo ang gamit namin. Sa Abonong Swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Parami tayong pwedeng pagpilian na organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop, dayami, vermicompost, commercial na organikong pataba, composted o pinatuyo sa hangin na dumi at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang ani ko. Kaya naman, mag-Abono Swak na. Swak sa budget, swak sa palay.
Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambal-ini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga kaagri, good news and inspiring stories na sa mong ihatod kaninyo pinaagi sa ato ang Bida Ka and Biyahing Probinsya plus ang ato ang kabataang pabida. Unya for our Bida Ka mga kaagri, mga miyembro sa Dumanhog Rural Improvement Club diha sa Sikihor, no? Particularly sa Barangay Dumanhog, Sikihor, naghimog usa kalihukan diin ang ilahang mga miyembro, mga tagbalay, mga balay-balay, naghimo jud sila og ilahang kaugalingong household-based vegetable gardening. Unya, kini kalihukan nila, gitagaan ni siya og pagtagad, no? Or suporta sa ilahang local government unit sa barangay, dito sa ilang local government unit sa Sikihor, ingon man ang probinsya ug ang Department of Agriculture diin naghatag og mga liso sa mga utanon. Unya mga kaagri, ang kanilahang kalihukan aron pagsiguro nga ang ilahang barangay adunay igong pagkaon, kumuingon ta og food security and sufficiency para sa matag balay or bubong sa matag balayan. Mga kaagri, ato ang tan-awon kini nga documentation. Maayong adlaw mga kaagri, ni anapod mi dinhi no sa Sikihor province diin. Ani ata nahimutang karon sa Sikihor. Amo karong ihatod ninyo lain nga Bida Ka unya showcasing ang ilahang mga kababayenan, ang ilahang komunidad sa pakipagtambayayong sa ilahang barangay base LGU ug ang ato ang usa ka grupo sa Rural Improvement Club. Gisuportahan kini mga kaagri sa ato ang mga provincial government ug ingon man sa Department of Agriculture. Kung makita ninyo mga kaagri, likod sa amo kare background na mga kaagri, muon ni siya ang amo ang ibida kaninyo ang household based vegetable gardening. Makita ninyo mga kaagri no, usa sa mga miyembro sa ilang RIC nananom siya within sa iyahang nataran. Unya makita ninyo anaa siya squash ug kani iyahang mga siling espada ug ingon man naa siya mga talong nga gibutang og container, kamatis. Lindot kaayo mga kaagri nga gi-showcase niya ang gitawag nato nga combination sa container gardening ug ingon man kining sa paggamit og plata. Nindot nga ehemplo mga kaagri ang gibuhat sa ato ang barangay unit, ang barangay Dumanhog diin ila jung gitagaan og katakos no i-empowered nila ang ilahang constituent. Mga kaagri uban nimi og ato ang libuton ang mga nagkalain-lain nga mga home-based vegetable garden. Ito ng bagong pananaw sa Maayong adlaw mga kaagri, kauban nato mismo ang barangay captain of Dumanhog Sikihor. May lain si Ma'am Sherilyn Garbansas Aso. Maayong buntag ma'am. Ma'am, hindot kaayo ang imuhang suporta kabatin sa agriculture for barangay
Dumanhog. Maggiunsa nimo pag-encourage sa imong mga constituents sa imong barangay. Sa sugod gyud tinuod bisod kay pasabot pa ka sa tao kini nato man kaya di nato kalimot nga naikatapon ang tao. Pero sa dugay-dugay o sa hinay-hinay na pagpasabot nila during sa among meeting nga kaning paghimo nato og garden, pagpananom nato og mga utanon, dako pinigtabang sa pamilya. Gawas nga naa sila konsumo sa adlaw-adlaw, makahatag kini og dugang nga paminabutian pod sa ilahang pamilya. As leaders diri sa barangay, gahimo kunig lakang pod nga para makatabang pod sa mga kababayenan. Kay dili nato pod masaligan ang porta pod pirmi sa gobyerno, o dili ta na sa gobyerno nato isali, kinahanglan maning kamot kita sa atong mga kaugalingon. So ang barangay namo hatag kami og budget diha gikan sa amo ang sagad. So every year naagi siya gigahin namo nga kantidad alang gyud sa pampanguma. So mihatag kami libre ng mga pots, mga seeds. So para wala sila oy ikabalibad ang barangay o together with the LGU o sa province among gitabangan nga para ma-encourage gyud ang mga katawhan o mga kababayan. Dili lang kababayan ang nahimulos ni ani or members RIC. Ma-member man ka o dili sa RIC, pero amo silang gitagaan sa maong mga seeds o tanang sa mga pots. Na may listahan ang amo ang distribulyo sa katong mga kabataan o pamilya nga naay anak na malnourished. So kato siya nakafocus ni ato nga kinahanglan jud nga nutritious gyud ang ilahang ipakaon sa ilahang mga anak. Kinahanglan ang ato ang ipakaon sa atong mga anak bisan reduce sa ato ang panimalay. Kaya nahibaluta nga wala din na siya o mga spray or unsa pa nga makadaot sa health sa mga bata. Ang ako alam, ma-advise sa based akong experience nga kung ano sa atong mga katawhan, dili lang ta musurin, dili lang ka isa ka duha ka tulo ta mo encourage sa atong mga katawhan. Ato ang hinumduman ang word na faith. Food always in the home. So yun ana ra, daghang salamat. Ito ng bagong pananaw. Mga kaagri kauban nato dinhi karon no, ang usa sa mga miyembro sa Rural Improvement Club dinhi sa Barangay Dumanhog, waylain si Miss Marilu Relativo. Mayong buntag nimo ma'am. Buntag pod ma'am. Naata dinhi sa imuhang gamay apan produktibo nga vegetable garden. Sa pag dawat no sa hagit sa inyong barangay o sa inyong RIC, giunsa ninimo gidawat ninimo dayon or naakay pagduha-duha or unsa imuhang gibati? Excited ma'am para magamit ako ang nakamauhan sa dito sa mong gipuyan sa Cebu, madala nako dere. Okay, para makita nila giunsa po nako pag-process ang ako ang mga tanom dere para makita unsaon nila pagpa kaning sample ng ingon ani ma'am. Oo, kanang nagtrellis ka. Unsa nga klase sa mga vegetable ang imuhang gitanom? Kamatis, alugbate, talong, may sintas pa mga katong na string beans. String beans, okay. Ding mga balatong. Kung in case kung wala ko'y kwarta, pwede ko makakuha og para panudan o exist pod ako ibaligya. Okay. Ang ako lang is pasunod lang kay kung kani manggon tao god, kinahanglan gyud mag-exercise ta. Di na sapayan pang mag-jogging-jogging, diri na sa uma. Okay. Taka, pamahalaan at pribadong sektor, dadagdagan ang kaalaman. Mga kaagri, inyo adyong nakita no, unsa ka kaanindot ang pagdumala or pag-implement sa Barangay Dumanhog sa lungsod sa Siquijor ang ilahang agriculture program. Unya makita ninyo mga kaagri no, ang pagtabayayong sa nagalain-lain nga mga gobyerno sama pananglit sa Department of Agriculture, ang provincial government of Siquijor, ingon man ang local government of Siquijor ug ang barangay level down to their group ang association na Rural Improvement Club. Diin ila lang jong maabot ang giingon nato nga local food production, ang pagpadaghan or pagpalapad sa ato ang local food production. Ingon man ang pagkabot no sa atong gitawag nga food sufficiency and security, ilabi na din sa ilahang barangay. Mga kaagri, ato ang ibida karong adlaw ang Barangay Dumanhog, ingon man ang local government or ang Municipal Agriculture Office sa Siquijor, ingon man ang ilahang grupo sa mga kababayan ang Rural Improvement Club of Dumanhog.
Mga kaagri, uban nini sa pag-ingon, sila ang bida, kami ang bida. Para sa Ani o Kita. Nindot kaayo mga kaagrino ang ato ang gi-feature karon sa Bida Ka diin ang barangay mismo katong barangay Dumanog pinaagi sa ilahang kapitana ila jung gitagaan ang kasiguruhan sa pagkaon para sa matag panimalay sa ilahang barangay. So mga kaagri, ari na punta sa ato ang biyahing probinsya. Niaging simana mga kaagri, ni bisita ang ato ang presidente sa nasod. Di nag-apod-apod kini og mga financial assistance nga 10,000 pesos para sa katong naatay ceremonial distribution of the financial assistance di napulo ka mga farmers gikan sa Negros Oriental and napulo sa Siquijor. Nakadawat jud sila sa 10,000 financial assistance. Unya, ang mga governors po ni ining probinsya nakadawat og cheque para ihatag dito sa mga apektadong mag-uuma og mga mananagat nga apektado sa El Nino. Unya mga kaagrino, aside anang financial assistance, nag-turnover pod ang Department of Agriculture ug nagkalinlain nga mga interventions, agri-interventions. Mga kaagri ato kining sutaon pinaagi sa ato ang agri-patroller na si Mary Rich Bergantin. Maayong adlaw. Karong adlawa atong saksihan ang mismong pagbisita sa ato ang presidente dinhi sa probinsya sa Negros Oriental alang sa distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolks and families nga affected sa gitawag nga El Nino. Og karong adlawa adunay napulo ka mga mag-uuma ang mudawat sa 10,000 cash nga itunol mismo sa ato ang presidente. Aduna usab nga madawat nga mga nagkadaiya nga mga interventions gikan sa nagkadaiya nga ahensya gikan sa gobyerno. Sa Department of Agriculture, aduna kitay mga libreng liso, aduna sab kitay mga abono nga atong ipanghatag unya o kaning mga seedlings ngadto sa atong mga mag-uuma. Aduna usab sila'y madawat nga mga intervention sa nakalain-lain nga ahensya sa gobyerno sama sa Philippine Crop Insurance, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kaning DOLE o uban pa nga ahensya sa gobyerno. Sa Department of Agriculture, aduna usab kitay mga traktora nga ipanghatag ngadto sa ato ang mga asosasyon. Siguradong pagkain sa Mula po sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng 50 milyong piso sa pamahalaan lokal ng Negros Oriental at mahigit 25 milyong piso naman para sa kalapit ninyong probinsya sa Siquijor. The lead agency of this activity is the Department of Agriculture and its attached agencies. Actually po, ang ipamimigay ni Presidente all those that are being affected by the El Nino, with the recent El Nino. So, for the Department of Agriculture, the farmers and fisher folks that are being provided with 10,000 cash assistance, more or less 19,526, and only 10 beneficiaries will come into the stage to receive the 10,000 as part of the ceremonial turnover of the President. For the DE alone, we are giving assistance, especially on farm machineries, to 2 beneficiaries in Negros Oriental, the irrigators, and 1 is under the program. We are displaying also some visible seeds under new
LUPA program of the Department of Agriculture and various corn seeds. And we have also some agencies who are also distributing cash assistance to the different beneficiaries in the province of Negros Oriental. This is 6 attached agencies that are being present into this activity. Sa makausap pa ani ang Department of Agriculture aron sa pagtabang sa ato ang mga maguma. Nasa akong luyo karon atong makita ang duha ka traktor. Ang usa niini pundo gikan sa Pelmec, usa ka attached agency sa Department of Agriculture nga nagkantidad og 2.2 million nga atong ihatag sa mga maguma sa lungsod sa Siaton. Ang katong tuwa sa akong luyo, traktor gihapon gito siya funded sa ato ang corn program nga atong ihatag sa atong mga mag-uuma sa Tanhay. Kay karong panahon na sayod kita nga medyo ninihit ang ato ang mga kabaw gumikan kay atong gitanaw nga magkadako na ang ato ang area nga i-farm mao nga mas nindot kung mogamit kita og mga traktora aron sa ingon ni ana dali ra ang pag-ugmad sa yuta unya dili na kaayo mahago ang ato ang mga mag-uuma. Karon dako ka nagpasalamat ako nga naay nitabang namo sama kaninyo sa agriculture. Kami tagaan ng nylon, taga, uban pang unsay mga kuan diha makatabang namo sa panginabuhian namo. Dako kong pasalamat sa atong presidente ron nga duna gud siya nakatabang namo nga kaming kagmay mananagat nga iya kong gitagaan pagtagad tagaan ng panginabuhian alang sa among pamilya. Mapasalamatan kayo kung kami usa sa nakadawat ani traktora kini dako kay tabang sa among pagpanguma kay sa una kung karabaw ra mong gamit dugay kayo ang mahuman among trabaho labi na sa ting-init dili jud makasarang ang daro. So kini dako kay ni ikatabang sa kay bisag ting-init paspas gyud ang trabaho ani sama. So magpasalamat jud ko sa gobyerno sa DE. Dako na akong pasalamat nga nakadawat kami ni ining proyekto sa DE under sa Pelmec nga four-wheel drive traktor. Dako kining ikatabang kanamong mga farmers sa among area o uban sa among mga membro. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ating bataan. Mabuhat ang ating mga magsasaka at pangingita. Mabuhay ang Dumaguete at Negros Oriental. Mabuhat ang bagong Pilipinas. Og ngadto atong nakita ang kinatibuk-an sa pagbisita sa presidente dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Kini ang inyong Agri Patroller, Richelle Bergantin. Salamat sa pag-uban-uban kanamo. Mga kaagri, nakita dyan ninyo no, nga to ang biyahing probinsya diin gitapukan dyan or gianha dyan siya sa mga nagkalain-lain na to mga farmers and fishers folk and makita dyan nato sa ilahang dagway na malipayon sila nga ning dawat sa ato ang mga agri and fishery interventions. Unya para sa ato ang kabataang pabida mga kaagri. Usa ka kini siya Regional Young Farmer Awardee gikan sa Barangay Tap-Tap, Cebu City, waylain si Mr. John Dave Tanyola diin. Ang iyahang advocacy mga kaagri mo ni ang kanang pag-protect or pag-preserve sa wildlife pinaagi aning pagpadaghan or kining gitawag nato nga mga bees. Ang iyahang kuan mga kaagri no nakadaog siya and then iya kini siyang aside sa iyahang mga bees nananumsag kini siya og mga strawberries isip pagkaon sa iyahang mga bees at the same time makabaligya siya sa iyahang mga byproducts. Mga kaagri, kini ang ato ang tan-awon pinaagi kang John Dave Tanyola. Hello, my name is John Dave Tanyola, taga
tap-tap karon. And then ang kuha di ay advocacy diri is ang pag-conserve o ang pag-protect sa wildlife, which is ang bees. So mo ni akong gi-propose o nadaugan dira sa Young Farmers Challenge, ang program sa DA. And then karon is natay 5 ka hives sa Apis mellifera or kaning gitawag na to nga European honeybees. And naputay 10 ka hives sa stingless honeybees. And then para i-support ang ilahang food or ilahang forage, tanom ta og sugod sa strawberry for 2 main purposes, ang ilang forage and then second is ang byproducts sa strawberries, ang fresh nga strawberry ug ang complementary factors sa strawberry ug ang honey. So mao na ato ang puhon value addition sa ato ang business enterprise. Ang atong gi-look forward yun sa ato ang business is ang lambo pa siya and then mo padaghan pa ta sa atong mga hives. Tay plano nga mag-expand pa po into value addition since na naman tayo gi-start nga strawberry production. Atong i-complement ang duha, ang strawberry ug ang honey from our beekeeping site. I'm proud to say po na ang atong enterprise is ang mao ang pinakaunang beekeeping diriya sa Tap-Tap. Ako po ang pinakabata nga beekeeper karon diriya sa tibuok Cebu City. Or ang Young Farmers Challenge program is dako ka siya impact sa kuang as a whole. Aside sa natabangan ko niya nga pag-start sa kuang advocacy which is ang beekeeping, nakatabang po ta sa community through sa pag-pollinate sa ilhang mga tanom. I-encourage ta mo mga younger generations nga mo take part or i-try lang yun o appeal ang program sa DA which is ang Young Farmers Challenge. Mga kaagri, nakita dyan ninyo no, ang ato ang kabataang pabida, batang-bata or youth itself siya, mga kaagri, na nindot kayo ang iyahang paglantaw nga iyaha yung gi-preserve ang kalikupan pinaagi aning pagbuhi niya og mga bees. And then sa iyang pagbuhi og bees, anaa siya iyahang kaugalungong byproducts, not only the bees, and then naasad siya mga strawberries. Mao ka na mga kaagri ang ato ang kabataang pabida. Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, Abonong Swak Combo ang gamit namin. Sa Abonong Swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Parami tayong pwedeng pagpilian ng organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop, dayami, vermicompost, komersyal na organikong pataba, composted o pinatuyo sa hangin na dumi, at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang ani ko. Kaya naman, mag-Abonong Swak na! Swak sa budget, swak sa palay! Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Wow, welcome back mga kaagri sa atong tulumanon. Ni ato tong giskutan ganiha ang about sa El Nino ug La Nina, no? Atong guest karon si Doc Leo Pilitero. Doc Leo, ato tong nahisgutan ganiha ang sa El Nino nga 1.4 billion ang damage sa Central Visayas. Unya,
dihang dapita Ducleo asa magyud dapita nga probinsya dinhi sa ato nga murag dako-dako og impact, dako-dako damage ang El Nino. Sa upat ka probinsya, yes. Sir Kian, ang Cebu mo'y dako-dako og mao. napiktuhan tungod sa mga high value vegetables, high value crops. Okay. So sunod ang Bohol, Negros Oriental, then Bohol and then Siquijor. But unsa may atong gihimo nga ayuda sa DA immediate wala gipanghatag or sa pagkakaroon na Sir Kian kay ato ang mga buffer stocks mao man mga seeds, no, fertilizers and mga biologics, no, vitamins. So ato nang gi-ready, no. Maghuwat nun ta sa ilahang mga request, no, from the LGUs para na ato nga magamit yun na ma-distribute gid nato nga ato ang mga giandam para sa ilaha. So nga ato ang mga ayuda lang kaning mga distributions nato sa mga facilities, equipments, no, machineries para doon na po tayo mga irrigations, no. Yeah. So kana siyang mga small water irrigation projects nakatabang din na sa ato ang mga igsuon nga tayo na mga mag-uuma. So kanang sa El Nino man atong kiskutan ang kainit ba atong mga panahon na kanang nabatoy posible or diha naka-conduct ba og cloud seeding atong mga dapita? Yes, Sir Kian, naka-conduct yun sa Bohol, no, ta og cloud seeding. Unya gani 100% no success rate sa ato ang operasyon sa cloud seeding sa Bohol. Sa Bohol, so nakatabang gitong nakatabang yun. Mga inana. Yes, Sir Kian. Impounding water na to. Kay sa karon dili pa man gyud kayo daghan ang tubig sa ato mga dams, no, sa Bohol. So muna nga timing, gyapon ang ato ang operation sa atong cloud seeding. Now do kanang naama po yung mga damage, no, dito sa El Nino kaning mga nangamatay nga hayop, mga crops naaba po ni sila insurance naka-claim man sila pwede of course, Sir Kian, tungod sa ato apong partner, no, sa PCIC, no, Philippine Crops Insurance Corporation. So dunay dako pud kayo tanan na hapit, no, nga na suroy sa PCIC, no, mga staff sa PCIC nakadawat gid sila, no, og saktong insurance base pod sa damage, no, sa ilang mga pananom kay namay partial damage na puy total damage. Kay kuan man gud mga kaagri nya dok kana bang usahay mo na akong sunod nga pangutana kana bang nag-report nag-damage, no, ang gikan sa munisipyo na man na. So kanang unsa na to makakasiguro ba ta nga ilang gi-report mao gyud to or inana ba na may kapidol ko lang. Yes, Sir Kian, importante gyud kay na siya kay ang proseso gikan gyud sa ang ato mga damage and loss reports gikan gina sa mga kalusuran, no, sa ato ang mga partners nga abtik pug kayo nga mga municipal agriculturists, no, o mga staff diya sa lungsod. Unya pag-record nila dito sa DALA nga format, doon na tayong format DALA damage and loss assessment. Okay. So ilahan nang i-forward ngadto sa probinsya, no, sa through the sa Provincial Agriculture's Office. Okay. Ilan ang i-validate ang mga lista kay iba man ta kay balo sa tiyan kung kining ipanglista didto matinuod ba mga farmers. So initially didto pag sa sugod sa mga lungsod ilan ang i-validate. And then pag adto sa probinsya, sa Provincial Agriculture's Office, i-forward po na, human nila i-validate, i-forward po na diri sa ato sa region. Ya ato pong i-validate, suruyon po na to ang area, then after i-forward na to sa central office nga DRR. Okay, so at least mga kaagri siguro gyud ta nga ang ato ang report is kanang correct and verified and validated. Yes, okay. At least gisiguro gyud na nato nga mao gyud ni kamuingon sila nga mo report sila nga mao ni nga ni ang extent sa damage, tinuod yun na mga kaagri. So nindot kaayo at least nagtambayayong gyud ang mga local nga mga munisipyo o probinsya. Yes, Nahuman naman ta sa El Nino do kay ingon ka ting-uwan naman. So magpaabot na nato sila sa kanang mga assistance nga ihatag sa El Nino. Okay, so karon let's go to La Nina, no? Let's go to La Nina kay El Nino niya La Nina dai siya. So karon sa La Nina unsa may mga preparations, no, nga andam sa Department of Agriculture. Okay, yes, Sir Kian, kinahanglan gyud pangandaman, no, ang kaning mga klase-klase mga pinomeno, no, sa La Nina karon
ato ang unang gibuhat, ato ang gi-reactivate ang ato ang DRRM na action task force, no. Unya of course ang ato ang opisina, atong ahensya maghatag og mga information drive or campaign, no. Pinagi sa ato ang regional agriculture fisheries information section nung magpahibalo ta sa ato ang mga kaigsuonan, ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan mag-uma og mananagat para nga importante kayo ang epekto pud sa La Nina. Na of course doon na pud tay nagready pud ta Sir Kian og mga buffer stocks, no, nga para sa early preparations unya early response og katong mga areas nga kinahanglan nga i-save na to katong mga flood prone areas, no, vulnerable areas, so ato po nang i-save, no, so doon na pud tay mga tagana nga mga buffer stocks na mga interventions. Unya importante Sir Kian kini bitawng ato ang mga pagmonitor bitaw sa 10-day weather forecast, no. Of course sa ato ang ahensya aktibo kayo ta ana nga pinaagi sa atong AMIA kaning Adaptation Mitigation Initiative in Agriculture. Kay kinahanglan i-prepare na to ang ato ang area, ato mga farm diha Sir Kian makit-an mahibaw-an nato kanus siya mag-uwan o kusog in the span of 10 days. So doon na natay mga areas sa tibuok Central Visayas sa kada probinsya nga nay mga lungsod nga atong gi-model, no, on this intervention initiative, no. So nakita nato Sir Kian nga nindot og epekto, no, ang kini siya nga interventions. Muna nga mahibaw-an kasinati, no, advanced high-tech na nga ato mga farmers, no. So bali na sila 10-day forecast. So, kung kano sa amuwan, kano sa amudili, ano sa amukusog. Yes, yan. So at least ma-inform na gid sila, makapangandam gid sila kayo do, no? Kung say buhaton, so meaning to say og ting-uwan ron karong mukusog karong sunod adlaw, dili lang sa ta magtanom, ngayana, no? Ngayana Sir Kian, di sa sila mag-abuno. Kung mag-abuno man sila kung kusog ang uwan sa sunod nga mga adlaw, kinahanglan nga abuno dili inubig. Pero kung inubig kanang ilang tunahon man ilan lang i-broadcast. Pero kung init sa sunod nga mga tulo ka adlaw, pwede nila maghinubig sila, no, ilang ikutawon o i-dilute, no, ang fertilizer para nga inigbisbis ma-absorb dito sa gamot sa tanom. So nindot sad kayo, no, at least nag-high-tech na pud karon nga namatay. So saan ninyo ang weather forecast dito sa ubang mga umahan nga lagyo gyud kaayo, yun sa man niyo pag-abot na dito? Yes Sir Kian. Of course with close coordination with the municipal agriculture sa local government units, doon na siya usa ka area, no, Sir Kian, nga adto dito ang mga atong mga FCAs, no, mga farmers association and cooperative members mo tan-aw dito kay gi-post man dito kada adlaw na, pero doon ay bulletin board, no, bulletin on the forecast na 10 days forecast. So ato ra sila mo tan-aw, no, check kay para matanaw nila og aning adlaw ina. So posted ni siya dito. Murag na information kiosk or billboard ana dito. At least so ang ga-monitor po na ang katupong mga atong partners nga mga diha sa Municipal Agriculture Office. Now imo to nahisgutan ganiha Doc Leo kanang sa La Nina importante kaayo nga kuan yung mga vulnerable areas, no. Yes. Dinhi ba sa Region 7 asa may mga vulnerable areas nga imong mahinumduman based sa ining La Nina ninyo nga preparation? Sa doon na tayo na-identify nga mo yung municipality Sir Kian sa tibuok Central Visayas, kada probinsya nga mga flood prone, no. So dako gyud ang area nga flood prone dito sa Bohol, labi na sa katupong areas nga mga humaya, no. Unya doon na punta diri sa Cebu pero di kayo dako, no. Ang Negros na pud siya, ang Siquijor, no, hapit gud gani, no, ang tanan nga lungsod sa Siquijor nga vulnerable siya. Okay. Pero mao na Sir Kian, no, so kinahanglan na ato ang hatagan og pagtagad na may mga solusyon. Pero diri sa Cebu, Doc Leo, makahimdom ka asa dapit ang mga vulnerable areas sa north or sa south? Dunay kuan mahinumduman Sir Kian sa dining Pinamungahan, no. Sibunga. So ang ubang mga lugar dito sa south.
So kani mga vulnerable areas do Cleo do na ba mo'y gihatag ani nga murag special attention or focus, gitrain ba ni sila, gikandakan unsa may mga paagi sa mga preparation nila. So mo na ato ang ihatag nila nga mga pagbansay-bansay o mga pamaagi estratehiya nga malikayan no una ana sirkya no na do not yung mga provision of mga canals no mga kanal sa ilahang tagsa ka farm. So kinahanglan nga mo drain gud siya. Of course practice food with the AMIA nga strategy intervention. I-contour farming no. Contour farming para nga kusog ang ulan mababagan no ang mga ulan unya ang tubig so ang soil ang topsoil ma-contain ra po diya sa area. And then naman siya gamay nga provision sa kanal, mga check dams. Padung ra pod siya sa adto sa drainage pa sa ubos. Dili madaot ang iyang panguma, iyang pananom, dili pod ma-wash out iyang topsoil. Nga di pod lunupan og tubig ang iyang uma. Okay. So mga kaagri, mao lang sana so inigbalik atong padayonon paghiskot kining atong tulumanon nga La Niña dinhi sa ani og kita. Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, Abonong Swak Combo ang gamit namin. Sa Abonong Swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Parami tayong pwedeng pagpilian na organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop, dayami, vermicompost, commercial na organikong pataba, composted o pinatuyo sa hangin na dumi at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang ani ko. Kaya naman, mag-Abonong Swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga ka-agri, welcome back Che. Yes. Niata sa last portion nga favorite na ko nga segment, no? Minute yun yung segment. Mura siya og para sa tanan mo. Makainggan yun inspiring. Engaging po ni Kaisa Che. So what do we have Che? Ato ni Of course, no, mo na siya ang ikaduhang responder sa ato ang panawagan through our social media na Flex Your Farm. No niya, mo to ning-respond yun siya sa ato ang posting and wailain ang tag-iya sa Monsanto Integrated Farm owned by Mr. Cloyd Monsanto. Alright, good morning nimo Sir Cloyd Monsanto, no, nga taga-Labangon dahil siya Che. Yes. Ang iyang farm na sa San Fernando o sa Sugod. Imagine Che, kung ano siya ka ng nasa logistics, no, mga forwarder company. Unya weekend farmer, no? Wow, unsay nasa mga farm? So base sa iyang gi-share sa ato mga details sa iyang farm is in-engage siya into native swine production and then naa siya mga katong mga native nga mga trees. Wow. No, nindot kaayo ang iyang nindot ni Suruyo, no? Nindot ni Suruyo. Nindot siya. Native pig, unya native trees. Tagsa na kita native trees karon, no? Unya. Ang nakanindot po kay within sa iyang farm, nananom siya og mga
kanang pagkaon para sa iyang hayupan sama sa Napier, kaning Madre de Agua, na siya kangkong and mulberry. So kuan ra gid ni kanang murag self-sustaining farm no kay sa iyang native pig nara pud diha sa Palibot surrounding niya, no nasa palibot ang iyang i-feed sa iyang native. So native gid ni siya kay way sagol nga kuan siguro. Ato ni ning atuon si. Ya nakanindot pod kay naa na sad siya iya katong jackfruit. Oh, jackfruit. Oo, katong Sa the may Evyard niya? variety nga Katong pinakatamis. pinakatamis. Wow, so may tag mamunga na ganto. Oo. Makatilaw. Oo, nindot sa kaayo siya nga himuon sad nato siya nga bida ka sa ato ang so programa. interesting, ha? So Sir Cloyd Monsanto, no, thank you kayo sa imong pag-flex sa imong farm niya. Expect nga mo bisita siguro may diha sa imong farm para mahimo ni isang segment sa bida ka, no, kay murag nindot kay imong farm Sir Cloyd. So karon mga kaagri sa mo pay pag-abli na atong gi-feature karon gi-flex ato ang farm ni Cloyd Monsanto nga naa sa San Fernando ug sa Sugod. So mga kaagri, kung gusto ninyo nga i-flex inyong farm, asa sila mo chat? Mo-chat siya, pinaagi sa atong FB page, ang Department of Agriculture, VII, or if ever na lang mo direct message na lang sila sa ato ang sa inbox sa ato ang FB sa page. live. Okay. So sa kamo diha interesado nga magpa-flex sa inyong farm, flex na mo sa inyong mga farm. Ug atong inviteon karon che og balik ang atong guest nga si Doc Leo. Leo Peletero. Okay. Doc Leo for closing Welcome statement. back, sir. Salamat kaayo no nga niari ka sa ato ang tulumanon. Salamat Sir Kian, no. Sa atong mga kaigsunan nga mga nangintanaw no sa atong programa, mga mananagat og ato ang mga kaigsunan mga mag-uuma. So unsa ato ang mga parting statements, sir, for our farmers and the fishers panahon ining sumusulod na jud siya ang rainy season ng ato ang kanang La Nina. So kinahanglan gyud nga mag-andam kita kanunay no. Sa panahon nga nagsingabot pa ang kusog nga mga ulan, panahon nga naanagyod o panahon sa muagi na no. So kinahanglan andam ta, resilient gyud ta kanunay para nga likayan no to ang dakong kadaot kung dili man ma-eliminate na to ang kadaot nga mahiguman no sa pagstansya nato pa mga mag-uma og mananagat. So ana kita no kay Doc Leo is talking sa mga para pang farm sa agri, mga umahan, mag-uma. Na para kita, para nato, kinahanglan po ta magpayong. Mo na siya giingon nato nga laging handa. Laging handa. Yes, So, ayaw yun mapasinghuan, no? Kaya narabay ubang tao, nga mawanan gamay, dali kay lantan. So, karong mga panahon na mga kaagring nga tiuwan na, so andam-andam tadi kita pa uwan. Labi na sa mga estudyante, no? Nga mo-open na po ang klase. So, ayaw yun mapasinghuan. So, andam yun mo sa raincoat, vitamins, ug uban pa. Para malipon. So with that mga kaagri, din hitche nasab na Doc natapos sa sabang laing edisyon sa atong tulumanon sa season 5 na ta dinhi sa atong tulumanon nga magdala kaninyo sa impormasyon ug inspirasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon. Malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon. Malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribado
sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.